Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupa. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng Basan at Galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan tulad noong ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip ay pinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahahabag sa amin. Lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagis sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angkan ni Abraham. Gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa ng unang panahon. Ang salita ng Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa, ang pangalan niyang banal purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad nga kung magalit hindi siya nagtatanim, yaong taglay niyang galit hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit sukatin may hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sino mang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseyo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko, at binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at dooy nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing yaon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin.
Kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, "Bakit? May ano sa atin?" "Dumating po ang inyong kapatid," tugon ng alila. "Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit." Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay, kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, "Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya." Sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat. Ngayon pong linggong ito, tayo po ay nasa ikalawang linggo na ng panahon ng Kwaresma. Ewan ko po kung pamilyar kayo sa kanta o awit na ito. Ang bahagi ng kanta, nagsimula po ito sa "Huwag kang mag-isip ng ano paman." Ops, tama na po. Baka masira ang panahon po ninyo. Pero yung kanta pong ito, may bahagi diyan ang sabihin, "Mamahalin kita maging sino ka man." Baka umulan na po sa inyo? May kulog, may kidlat? Sana po ay wala naman. Mga minamahal, ito pong kantang ito, siguro po pamilyar ang marami sa inyo. Ito po ay mayroong titulo na "Maging sino ka man." Siguro po may mga magnobyo, nobya, mga mag-asawa. Yan po yung inyong theme song. Maging sino ka man. Mamahalin kita. Ano ka pa man? Saan ka man ang galing? Nakatapos ka? Mayaman ka? Mahirap ka? Maging sino ka man. Mamahalin kita. It talks about unconditional love. At alam po ninyo, ngayon pong araw na ito, ngayon pong second week ng Lent, ngayon pong Sabado, yan po yung tema ng Ebanghelyo. God's unconditional love. At ito po ay kinuwento ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan po ng talinhaga ng alibughang anak. Ito po yung kwentong sikat na sikat at alam na alam po ng marami sa atin kung paano po sa Ebanghelyo at narinig yung kwento ko dun sa isang anak na talaga namang halos mabastos yung kanyang tatay. Katunayan, talagang binastos niya, no? Na yung kanyang mana, kinukuha na. Buhay pa yung kanyang tatay. Parang, "Tay, ang tagal mong mamatay, akin na nga yung mana ko." Para bang bastusan na. At ang nakakalungkot pa niyan, dahil nga kinuha yung mana, at tapos ay malustay, may lakas ng loob pang bumalik, no? Magpakita pa yung kanyang mukha sa kanyang tatay, no? Parang ang kapal-kapal naman ng mukha mo, matapos mong kunin yung mana at sabihin sa akin na para bang, "Tay, ang tagal nung mamatay, kukunin ko na yung mana ko, tapos ngayon, babalik ka, papakita ka sa akin." Ang kapal, no? Siguro po, minsan, alam niyo, mayroon tayong ganyang pakiramdam na para bang sobrang kapal na ng ating mukha. Pero gayon pa man, kung paano po yung tatay tinanggap po yung alibughang anak matapos yung lahat ng kanyang ginawa. Niyakap yung kanyang anak, malayo pa lang, nakaabang na yung tatay, at nang makita, sinalubong yung kanyang anak. Minsan po, may ganyan tayong pakiramdam na parang hindi na tayo karapat-dapat sa Diyos. Minsan, sa dami ng ating mga pagkakasala, sa bigat ng ating kasalanan, sa
paulit na maling ating ginagawa. Minsan parang we're able to say to ourselves, wala na, parang hindi na ako kamahal-mahal. Wala na akong mukhang ihaharap sa simbahan. Ayaw ko nang magsimba. Mapatawad pa kaya ako sa kumpisal, no? Baka si Father masok ka. Baka si Father hindi ako kayanin, mahilo pag ako'y mangumpisal sa kanya. Minsan, we come to believe we are no longer lovable. And God will no longer accept us. Pero gaya nga po ng kanta, yun po ay naisabihin ng Diyos sa atin. Mamahalin kita, maging sino ka man, maging ano pa man ang nagawa mo, saan ka man nakarating, anong kahihiyan man ang iyong nagawa, mamahalin pa rin kita. Kahit pa nga, gaya po nung pangay na anak, no? Para bang masama ang loob, no? Para bang minsan ating naisip na, nako, ano na kayang sabihin sa akin ng ibang mga tao, no? Pero ang Diyos, palagi po, mamahalin tayo, maging sino pa man. Yun nga lang, mga minamahal, nawa, huwag natin tapusin yung kwento doon lang sa pagtanggap ng tatay sa kanyang anak. Para bang doon nagtapos ang kwento. Na matapos bumalik yung anak, yung tatay, niyakap, tanggap na, tapos na ang lahat. Hindi po. Mayroon pong aspeto doon sa kwento na nais kong bigyang diin sa ating lahat ngayon pong araw na ito ng Sabado bilang ating pinilay. Ano po yun? Matapos na tanggapin ng ama yung kanyang alibughang anak, ang sabi niya, yung pinatabang guya, kailangan yung ihanda, no? Ikatay para tayo mag-party. At yung anak ko, yung damit, inyong palitan. Yung singsing, ilagay sa kanyang kamay. Yung kanyang paa, lagyan ng sapatos, no? Ibig sabihin po, matapos na tanggapin ng ama yung alibughang anak, muli niyang itinaas ang dangal ng kanyang anak na nagkakasala, naging marungis, naging madumi. Ibinalik niya ang dangal ng pagiging anak ng amang ito. Mga minamahal, alam po ninyo, yan po ang ating kailangang palaging isa puso pag tayo po ay nagmamahal. Minsan, ang ating buong akala, pag sinabing, mahal ko yung taong yan, hayaan mo na kung ang nagawa niyan. Tanggapin mo na yan. Minsan, kahit na mali na yung ginagawa, ipikit mo na lang yung mata mo. No? Minsan pa nga, may pangungunsinti pa, hayaan mo na kasi mahal na mahal ko yan. Kung ano pa man nagawa niyan, okay lang, hayaan mo na lang. At kahit pa nga, patuloy pang ginagawa, okay na lang kasi mahal ko siya unconditionally. Para bang ang ating excuse na hayaan na mali ang ginagawa ng taong ito kasi mahal ko siya unconditionally. Ang Diyos, pag tayo po ay kanyang minamahal, hindi ibig sabihin hahayaan tayong marungis, madumi at mabaho dahil sa ating kasalanan. Hangad niya na sa ating pagbalik sa kanya, itaas muli ang ating pong dangal. Nawa po, huwag tayong makalimot. Ang taong talagang nagmamahal, oo, tanggapin mo yung taong minamahal mo. Ano pa mang kahinaan mayroon yan. Pero nawa, hangarin mo rin, mapabuti ang taong ito. We improve the person that he or she may turn away from sin and change his or her ways. Hindi po totoong pagmamahal ang pangunsinti. Hindi po ganap ang pagmamahal kung ang tao ay hayaan natin sa kanyang mga maling ginagawa. Bahagi ng pagmamahal ang pagtutuwid, paggabay, pagpaalaala, pagbibigay ng mabuting halimbawa para ang tao'y mapabuti at muling maibalik sa tamang landas. Totoo po, God loved us even when we were still sinners. But God never simply left us being sinners. He wanted us to be converted and follow the way of the Lord, the way to conversion. Mga minamahal na kapatid, kung nagmamahal ka, hangarin mo ang kabutihan ng iyong kapwa. Totoo po, tanggapin ang kanyang kahinaan, pero nawa, gabayan, paalahanan, at bigyan po
ng mabuting paggabay ang ating kapwa na tunay nga makapag-bagong buhay. Hayaan niyo pong tayo po ay sama-samang manalangin na nawa tayo maging instrumento ng Diyos para sa pagbabago ng ating kapwa. Lalo pa nga, ngayon pong papalapit na ang mahal na araw. Tayo po ay yumuko. Panginoon, nawa kaming lahat na iyong minamahal ay iyong paalahanan na kadugtong na aming pagmamahal sa aming kapwa ay ang pagpapalaala, paggabay at pagtuwid. Nawa kaming lahat ay iyong gamiting instrumento, bigyan ng lakas ng loob at tamang pag-uugali, tamang pagsalita, na nawa ang mga taong nagkakamali, nililigaw ng landas, ang mga taong aming minamahal ay aming mapahalahanan at magabay, tungo at pabalik sa iyo. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay dadalangin namin sa iyong ngalan. At nawa pagpalain kayong lahat, makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat. 5, 4, 3. Yap!